sa ating bansa. At alam niyo po, mga kasama, kahit yung mga kapulisan natin, pagod na rin. Ang mga pamilya ng mga yan, naapektuhan din sa nangyayaring korupsyon. Halos lahat sa mga kapulisan na yan, gusto na rin matapos ang laban. Aminin natin sa hindi, halos ibang mga kapulisan dyan nakasanla ang mga ATM dahil kulang na kulang ang tinatanggap nilang sahod mula sa gobyerno. At halos lahat ng mga nandyan na sumasalo ng galit ng ordinaryong Pilipino ay napagutusan lang din sila. Pero yung ibang mga boses nila andon sa loob ng opisina, nakataas ang paa, naka-aircon, habang itong mga ordinaryong pulis, sila ang itinataya at tinaharap sa galit ng ordinaryong Pilipino. Kaya sana po mga kasama, sa pag-uwi nyo mamaya, hikayatin ninyo bawat isa sa ating mga kamag-anak, magtakda tayo ng isang araw na bawat isang pamilya ay magpadalaman lang ng representative niya dito sa Senado para magkaisa tayong lahat para matapos na ang labang ito. Dahil kung hindi tayo magkakaisa, huwag sanang dumating sa punto na ang mga anak natin ay wala nang malamon dahil simot na ang kaba ng bayan sa pagnanakaw ng administrasyong Marcos na ito. Kaya mga kasama, habang tatagal pa tayo dito, maaari nyo silang i-text, pumunta kayo rito, samahan nyo kami, sama-sama tayong ibangon ang demokrasya ng ating bayan. Kaya ngayon po ang susunod kong speaker, ang susunod pong magsasalita ay mula since day one, kasama na po namin dito. At kung hindi dahil sa kanya, hindi namin kinaya ang 32 days dito sa harap ng Senado para protektahan ang ating magigiting na senador na lumalaban sa pang-aapi ng Administrasyong Marcos. Isang tunay na nagmamahal sa ating inang bayan. Halos walang kapantay, walang katulad. Walang iba kung hindi si Konsyal Tatay Rani Ludovica. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Alam nyo, ang daming gusto ng pagbabago. Ang daming sumisigaw na sobra na, tama na. Hirap na at garapalan na. Pero tingnan nyo po, iilan lang tayo na nandito. Paano tayo mananalo kung wala po tayong madadala, maski man lang sana mga kamag-anak natin? Sa panahon ho ngayon, napakahirap ipaglaban ang para sa bayan. Mahirap ilaban ang katotohanan dahil ang Pilipino, sabi nga, inuuna ang survival. Ang kalaban po natin ay ang sarili rin po nating mga kababayan. Napaka makasarili ng Pilipino ngayon kaysa yung maka-Pilipino nung araw. Mahilig, buti pa sa cellphone, madalas may selfie. Pero pagkausapin, tayaan sa bayan, para kang nakipag-usap sa bangag na tao.
Ang pagbabago po magsisimula sa ating sarili. Sino ba ang kasama ng ating sarili kung hindi yung immediate family natin? Immediate family at susunod yung kapitbahay natin. Kung tayo ay may kredibilidad, sigurado ko sasamahan tayo. Baka naman kasi ang nananawagan ngayon na ibagsak ang administrasyong ito ay may kanya-kanya ring sariling motibo. Alam niyo po, ang Diyos, hindi ho natin pwedeng mapaglihiman. Siguro, una nating baguhin ang sarili natin. Pag nakita kasi ng kaibigan, kamag-anak, kapitbahay natin, na worth tayong samahan, sasama sila. Si BP Sara hindi titindig. Dahil alam niya rin, pag tumindig siya, baka mas marami ang makinabang na nung panahon ng kanyang tatay. Tama. Gagamitin lang dyan. Tayong mga leader, dapat tayo mismo makitaan na sincero tayo sa ating pinananawagan. Madaling magsalita, madaling magpainit, pero may resulta ba? Alam nyo, ano pang katibayan ang gusto nyo ng administrasyong ito, wala nang nagawang kabutihan sa kanyang mamamayan. Imagine po, yung Senadong ito yung kauli-hulihan nating pag-asa na makamit natin ang ating demokrasya. Ito rin yung kauli-hulihan na institusyon na lumalaban sa kawalanghiyaan ng administrasyong ito. Ngayon, kung hindi natin poproteksyonan ang mangilan-ngilan nating politiko, ano na ang mangyayari sa bayan natin? Kayo po nandito ngayon, tatalungin ko po, bukal ba sa kalooban nyo na nandito kayo? Yes. O baka nandito kayo dahil napilitan kayo dahil hindi nyo matanggihan ang taong nagpapunta sa inyo rito. Kasi pag bukal kayo na nandito, attentive kayo, nakikinig kayo, nanunuri kayo. Ngayon, kung wala sa puso nyo ang pakikipaglaban sa demokrasya, paano tayo mananalo? Eh ang kalaban natin, lahat ng armas, lahat kung ano ang merong isang demonyo nasa kanila. Di ba ano pa sabi? The money is the root of all evil. Yeah. Kaya po, hanggat hindi tayo titindig na bilang isang tunay na Pilipino, hindi tayo mananalo sa labang ito. Ang ating mga kapulisan, hirap na hirap din po yan. Pero dahil meron silang tungkulin, sinumpaan nilang tungkulin, obligado silang nandyan. Nananaig na po ang demonyo sa bayang ito.
So, ang kailangan natin dito, tayo mismo, eksaminin natin ang sarili natin. Hanggat hindi natin napapakita sa kapwa natin ang isang tunay na Pilipino, kahit araw-araw tayo na nandito, walang mangyayari. 32 days na kami ngayon nandito. Nakakalungkot, nakakapanghina, pero kailangan maging matatag kami para sa bayang ito. May gustong pumunta, walang pamasahe, naghahanap ng sponsor. Ay, yung sponsor ngayon, mas magugulang sa atin yan. Hindi magpapakawala ng pera yan hanggang wala silang makukuhang kapalit din. Papalitan natin ang politikong nakaupo, pero maraming politikong pulpul din na nakaabang sa pagkakataong ito. Magpapagamit pa ba tayo? Kailangan taong bayan na ang magising. Kukunti man tayo ngayon, pero pagtapos ng paghaharapan natin ito, yung puso nyo, isip nyo, magising, palagay ko, bawat isa sa inyo, kayang-kaya nyo mag-multiply na kahit 10 tao kayo. Hindi ba natin kayang magsakripisyo ng pamasahe papunta rito? Kailangan pa bang sunduin? Kailangan pa bang ihatid? Magkano ba ang halaga ng isasakripisyo natin kaysa nangyayari sa bayan natin? Lahat, makakaliwa man, maka-Duterte man, makadilawan man, makapingkian man, pera-pera na lang ba? Pera-pera na lang ba tayo? Nawala na ba yung pagiging Pilipino nyo? Sino yung nagsalita kanina? Si... Paano na yung mga susunod na henerasyon? Si Randy. Retired yan na. Sa tingin nyo ba, Nakapulit. tatagal pa ng 3 taon